usa sa ako ang nakatunan ulahi, no? Nga dako jud kayong kwan sa kuha kaning burabag nga lesson is ang purpose sa pag-share sa pulong sa Ginoo is mailhan na to ang Ginoo. Mailhan na to ang Ginoo. Pwede ka magbasa sa pulong sa Ginoo, pero basin nalimtan na nimo ang pag-ila sa Ginoo. Ang pulong nahimo ng sang means. Ang God nahimo na siyang means, dili na sa ang end. So, na-focus na ang ato ang mga mensahe kung unsay ato ang kuha. Rather, unsay gusto sa Ginoo i-reveal diha sa iyahang pulong. And now, sa pag-usab na ako sa pagtuon sa pulong Ginoo, mas nilami ang akong relasyon sa Ginoo tungod kumikan kay kung mubasa kog pulong sa Ginoo, I try to understand what God is revealing to that verse or scripture. Okay, tanan mga karakter sa Bible, Sang Paul, whatever, gamit naman sa Ginoo. But actually, ang author, ang Ginoo mo yun. Dili man si Paul. Mga gigamit lang sila. And sometimes ma-focus ta sa tao. Ang nawala na ang message mismo ang Ginoo nga unsa iyang gipadayag sa tuwa. And the more you know the person, the more you trust. Yeah? Mas kaila ka sa Ginoo, mas dako imong pagsalig. Mas kaila kanin tao, mas dako imong pagsalig. Kaila man jud ka. And pwede jud nga dugay na kasi pamati sa mensahe, pero wala jud ka nakaila sa Ginoo. It's because ingon pa nila sa you can know him but you don't know him. Pwede ka mo sige kuan. Mabitaw na nga ang pulong ang tumong jud sa pagsangyaw is mailhan ng Ginoo. So mo na atong tumong karon gabi una. Nga iniguli nato may ingon ta grabe day kamayong Ginoo no. Dili ingon nga wapo ang mensahe or mayo ang magwawali. Kundili kaingon ta nga yun ana di atong Ginoo. Kay sa yun ana nga pag ila sa Ginoo, mas bulawon pa tong pagsimba. Di ba? Kung sa ato mga pagdaig, this is my desire to honor you. To give you glory. Sa mo na ang pinakatumong nga ang Ginoo mailhan siya sa tibuok kalibutan. And daghan ang posible dugay na tang Kristohano niya wa pag digta kaila ako gingon ko Lord medyo sayop gyud akong pagtuon. Murag I try to study but too much of that but not really looking at you. Murag lisod kay na. So karon gabi una ang aton title nga gi-assign sa ko is Rise Up. Leaving the past behind. Murag dito ko dapan ilan na kung biya sakay no plano biyaan ginato yun pwede nga diya tapi milente wa leaving the past behind. So ato ang teksto makita sa Pilipos 3 chapter 3 verse 13 to 14 atong basahon no nga diri ingon diri nga brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ampo sa kamay soon. Father in heaven, Lord, karon gabi una, Lord, walay lain among pinakadakong tumong Ginoo kun dili ikaw matagaan himaya Ginoo nga ikaw ang mailhan Ginoo ang imong ngalan Ginoo from the time pang susunugdanan pa ang glory na mo sa imong Ginoo but we want to really glorify you this evening O God Lord nga ikaw ang ma-emphasize Ginoo ikaw ang makita Ginoo Lord ikaw ang mailhan Ginoo
Lord, tabangi kami nga ablihan nimo among ano kasi reveal yun nimo kung kinsa ka diri. Aron Lord mas makita namo Ginoo. And the Bible is about you. And walay lain ang tumo Ginoo kun dili mailhan ka. And mao na ang pinaka uh, handom namo nga to know you more. And Lord, guide us and bless us, Lord, this night. In Jesus' name we pray. Amen. So, saan ko ba ni pagsugod, no? um, ang atong mensahe karon, no? Kung atong tanawon ang teksto, si Pablo, murag si Pablo ang istorya. And wingon ta nga, ingon diri nga minaw ha. Brothers, I do not consider so murag kung mag-ingon ta nga si Pablo man gyud ani. But if you will try to look it, sa mata sa Ginoo, no? Murag ingon dra nga ingon, brothers, I do not consider that I have made it my own, di ba? So murag ingon ni Pablo nga kay ang background ani is daghan na kang magkantuan mi nga kadungog na mo kuana. Kabalo naman kuana. Dahil usa ka pastor nga gid para assign sa basilan. Kaya mga members mo tigulang na. Muali pa man kana pastor kabalo naman niya na. Yeah. So mo ning giingon ri nga si Pablo gali kung kinsay angay kabalo naman ta nga angay ipahinambog si Pablo kay mas daghan man siya nabuhat. Pero ingon ba sa nga wala pa nako naabot gyud. Mura bag if we try to look at it, no, ang as long nga buhi pa ta, walay undang atong pag-ila sa Ginoo. Dili ta po nga kabalo na ko. As long nga buhi pa ta, padayon gyud ang ato ang pag-ila diha sa Ginoo. No, kanang ingon pa ta nga bisan pagkapila nimo balik-balik kun basang Bible, di gyud na nimo mahuman lain jud kay ang Bible mo istorya lain mensahe. Ug mo ni nga makita nato nga no, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Usa ra ka butang nga ni Pablo kay moingon magud taog leaving the past behind. Bubiya ka sa usa ngano man kay mo atubang kag lain. Dunay movement. Si Pablo kung imong tanawon ang iyang kinabuhi kaniadto nga persecutor pa siya. Iyang ibibiyay ang mga Kristiyanon. Usa siya nag-approve sa pagpatay ni Stephen. Yun na ang kinabuhi ni Pablo. Muna iyang behind. Kitang tanan natin mga behind. Yeah, hubog, sigarol, nag-addict, pa. Tanan, that's our behind. Kitang tanan diri, natay behind. Kay Christian naman kata. Kasi kung di pa ka Christian, napaka sa behind. Pero karon, ang atong behind, kana. Pero, pag-abot, pero kabalo ba ka, kaning pagbiya nato sa atong behind, dili atong buhat. Si Pablo, sa diya naglakaw siya sa padung Damascus, kinsa nagtawag niya ang Ginoo. Kato pa, kaning pagbiya sa katuang daan nga kinabuhi, dili sa ato ang kusog. Ang Ginoo may una nagtawag kang Pablo. Siya ang una nga naghatag og grasya. You love me, you first love me because I have loved you. You love me because I love you first. Una ang Ginoo. Naata dili karon because God called us. Wala dako kay nga grasya. Kay kung wala ta gitawag sa Ginoo, pabilin ta sa tumbihan nga kinabuhi. Ayaw igna nga nagdesisyon ka nga kaya nimo gibiyaan mo kaniadto kun dili grasyahan ka sa Ginoo mao nang kabiya ka. And that is leaving behind. Wala lang makabiya tas kaniadto at sa atong mga sala, sa atuang mga gibuhat kaniadto.
Gipasaylo na tanan. Mao na makaingon ta nakabiya na ta forgetting the past. Dili man yung nga dili nato marumduman, but we can move forward because God forgive us already. Amen. Amen? Amen. Ang ingon pa sa pulong sa Ginoo, kung unsa ka gayo ang is-ugwes, unana ang pagpasaylo sa Ginoo. Gipasaylo ta, gilukat ta sa Ginoo. Is because of the finished work of Christ. All our sins are already behind. All our penalty, ang ato ang mga silot or gahom sa sala, behind na siya. We have this new life now. Nasabtan? Nakabiya ta is because God called us. Ang mo na itong una punto, God mo ay naghatag sa itong kagawasan. Di ba? You will know the truth and the truth will set you free. Indeed, if the Son sets you free, you will be free indeed. Kitang tanandre, katotong kaniadto, gawas doon na tadto. So, dili na ta magpabalik sa atong mga kinabuhi kaniadto. Yeah? Gibiyaan na ato to. Pero doon ay mga Kristohanon nga, nagunaw na sila, nga, tiwa pa sila nakasabot, nga, ang Ginoo dahil gipasaylo na ka, dili na ka kinala mag-dwell sa imong kaniadto. Nga magilty pa ka ba nga naku gibatso na grabe sa una. Kana ang tanan gihawas na tanan sa Ginoo. Gipulihan na kag bag-ong kinabuhi. If anyone is in Christ, he is a new creature. Bag-ong ang kang binuhat. Di ba? Ang daan nilabay na. Ang behind na to nilabay na. So ayaw na pabilin diha. Nung na yung mga Kristohanon, ang prisuhan, yablihan na sa Ginoo, pabilin na niya po sa prisuhan, di yung gawas. Pero, ma-amaze ko ba sa Ginoo? Nanong si Pablo gibutang sa prisuhan. Hindi ko siya gawas nun. Pero gawas nun siya. In fact, sa natabo ni Pablo, wala nakapabugong ang may balita. Mas ni kailap pa. It's because God is not limited by our circumstances. Bisan si Pablo, limitado na kay sa naa sa diha sa prisuhan. Gituyog butang sa Ginoo diha. Kay gipagduot ipasabot ang Ginoo. Bisan pag naas Pablo diha, ang mayong balita wa mapugnan. Ni kailap pa ino. Napa manggali mga tao nga musangyaw. Nga dili maong motibo. Pero dili man mao ni kailap wala na pugnan ang plano sa Ginoo. Nga ang mayong balita mo kailap yun. Yeah? So, mao na nga pinaka ano ba? Lord, if looking back sa akong kinabuhi, nga naanak ko karon, kaingon ko nga kung wala gyud ang power sa Ginoo sa paghawas anang akong kinabuhi kaniadto, asa nakakupuluton karon. Mao na nga not only that, He give us new life. Yawas naman ta. No? Gitagaan tag bagong kinabuhi. Mao ni nga forgetting what lies behind and straining forward. Padayon ang Kristohanon kinabuhi dili ra kutob sa panahon nga giluwas kas Ginoo. Kundili padayon kang naaman ta karon sa sanctification process. Padayon tang hulmahon sa Ginoo. Padayon ta nga mo ila diha mo pan kanang mo tutok diha sa Ginoo. Mao na atong kinabuhi karon. Ang pangutana ba? Basin ikaw usa ka Kristiyano nga wa na ka nagtubo. Kaya ingon man this training forward. Padayon. Ay, yung pastor, padayon man ta bro. Padayon na brad. Padayon sa pagpangalagad. Pero padayon sa pag-ila. Kaya ang pinaka-importante sa Kristohanon, dili man ang ato ang mabuhat, kung dili ang pag-ila sa Ginoo. Mao na'y tumong sa atong Ginoong Hesus. Nganong giluwas ta, this is eternal life, that they may know you. Ang eternal nga kinabuhi, walay lain kundi ang pag-ila sa atong Ginoong Hesus. Pangutana karon, kumusta ang atong pag-ila sa atong Ginoong Hesus? Are we close with our Lord Jesus Christ? Kaila ba gyud ta niya? Padayon ba ta nga nag-seek niya? Kay mao man ay pinakaganahan sa Ginoo.
Mo na pinaka ingon pa diri sa Philippians, Christ is the supreme worth of everything. Si Kristo ang pinakamahinungdanon sa tanan. Matud pang Pablo. Tanan yang nabuhat kaniadto. Iyahang mga na-achieve basura na tanan kumpara sa pag-ilan niya sa Ginoong Hesus. Ngano man? Nganong basura? Ingon pa sa Bible, tanan natong mga mayong buhat, hugaw ra na atubangan sa Ginoo. Pero sa diha nga na si Pablo kang Kristo, dili na siya basura. Before pa sa kinabuhi, nga wala pa sa nahimamat ni Kristo, tanan niya nga achievement, pagkarelyoso niya, basura na tanan. Wa nay bili, wa nay kwan. Tanan, ingon pa sa Bible, compared to knowing Christ. Mao na ang kuan ni Pablo nga mas makilhan niya ug ma-experiencehan niya si Ginoong Hesus sa iyahang mga pag-antos. Kung imong tanawon, di ba Philippians untag joy. Ang joy ni Pablo diha kang Kristo. Nga nalipay sad ayo nga nakadungog siya nga ang mensahe niya wa gyud mapugnan. Bisag na asa sa prisuhan, dako yang kalipay tungod ka ang Ginoo padayon mamuhat sa iyahang tumong. Mao na yang kalipay, mao pa natong kalipay nga mo uswag pa ang bulaton Ginoo. Nga mudaghan pa makaila sa Ginoo, mo kaila pang maayong balita. Mao na ang kalipay ni Pablo, bahala mag-antos siya. Kaya nga naman, that is the new direction nga iyang gihatag. Sa una siya maglutos, wa man si kalipay. Pero karon nga siya na nangalagad, siya nung nagantos. Pero iyang pag-antos, dunay kalipay. Kaya na-experiencehan niya ang Ginoo. Di ba? Grabe kayo. Mo kayo mo grabe no? Iyon ana ang atuang no? But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. So, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So mo ni siya, no? Unang punto, ang Ginoo maghatag nitong kagawasan. Release us from the past. So, gawas no na ta. No? Kung gawas no na ta, dili na ta ulipon sa sala. Although naay sala, pero dili na ta natay gahom. Dili na tayo nga, matingtal diya, madala diya po, dali ram dala. Kung dili na natay gahom. Nga, makayin siya, no to sin. And our God is a God who redeems the past. No? So, Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. That means something profound. Our God does not keep believers imprisoned by their former life. Our God forgives and cleanses and give us new life. That is our God. Yes? Ang tumong ani, pagilaman sa Ginoo. Kinsa tong Ginoo? Maluluyon, mapasayloon, nagluwas, naghatag og kinabuhi. That is our God. Maayo tong Ginoo. Amen. Pagpaka na tong Ginoo namin. Pagpaka na tong Ginoo. That is who our God is. Ang kaduha na itong punto, Megson, mao ni. Straining forward to what lies ahead. Our God moves people toward the future. No? Kaniya nga atong pagpakinabuhi nga Kristohanon, dili ni sa atong kusog. Ingon pa ni Pablo, di ba? Work out your salvation with fear and trembling. But it is God who works in us. Di ba? Dili sa atong pamaagi nga kusog nga kita magkapadayon sa kinabuhi. Di ba? Ingon pa diha nga, I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Grabe ba? Kung unsay nasugdan sa Ginoo sa atong kinabuhi gikan sa paglukat niya nato, pagtawag niya nato, dili ra kutob pasagdan ta diha. Kung dili padayon ang Ginoo mamuwat sa to hantod nga tuman
pag-abot, makita na to ang Ginoo face to face. Di ba? Muna, kung imo na sabton, ay, unsa may implication? God, hindi ko angay matalanta mo, what's the word na? Kaya ikaw man nang trabaho na ako. Di ba? Mudepend lamang ko sa imo, musalig ra ko sa imo, Lord. Kabalo ko nga ikaw naglihok sa kong kinabuhi. Sa tupa, walay angay kabalakan. Gipastar sa Ginoo ang tanan. Sa ato karon, ay tabo sa lisod karon. I look up to God because usa sa akong pag-ila during sa famine, panahon nilang Joseph, di ba? Andaman sa 7 ka tuig. Ang anak tas Ginoo, if we obey him, kita ngay madlok ang Ginoo, gigud ta pasagdan. Kitang mataranta. No, ni mataranta is because we know God. Nya unsa gisugdan niya, good work pa gyud, good work in us. Ang maayong buhat sa Ginoo. Iyahagon ang tapuson. Dili ta pasagdan nga hanging lang. No? Wapo kay no? Ang Ginoo nato kanang padayon siya nagbuhat, padayon siya lihok sa tong kinabuhi. Mao na ang pinaka kuan ba nga for it is God who works in you both to will and to work his good pleasure. So buot pasabot. Ang pangutana karon sa ato ang paglakaw is our relationship with God is deepening. Nagkalawom ba? Di ba? Matag adlaw. If you read the Bible, Lord, unsa may imong ipakita sa ko ani about, di ba? Dili na ingon nga si Paulo ko makita, kundi ang Ginoo mismo nga nagstorya sa ko diretso. Gamit mas Pablo. Ug mao na nga ma-amaze ko ba? Ko Lord, karon mabitaw na ka ng mga kanta nga for you alone deserve. Pero kung ang worship is you always worship him. Because that's mo angayan buhaton. Preaching should be like that, worshiping God, giving glory to him. Hindi pwede preaching nga what I can do or whatever. Preaching is letting his glory declare, proclaim. Just like worshiping, praise and worship. For you alone deserves all glory. That is God wants in this earth. O kani, mo ni ang pinakatumo, no? Kumusta ta diha, no? That is our second point, no? Our God move his people toward the future. Our God. Kung atong tanawon atong mga points, it started always with God. I try to put it like that kay gusto nako nga Ginoo gyud ang mahimaya. Ang Ginoo mo'y kanang kumbaga ingon pa diha sa Philippians 11:12. Now, not that I have already obtained this or I'm already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me his own. Nakapadayon ta tungod kay ang Ginoo mo'y una ni kumbaga nagkupot nato. Makapadayon ta ba? No? God made us as his own. That's why Paul was able to continue. That's why kita makapadayon ta. Not because maayo ta, kusgan ta, it's because God already has grip on us. Ang Ginoo nay naghawid nato mo nang kayon ta nga wa goy part sa tuwa nga makapasigarbo. Walay part. We always depend on God, no? Mao gyud na siya. Grabe kay mga pulong diri. Kung imo ning basahon ng Philippians, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. For me, to live is Christ and to die is gain. That is the one thing
successful to know Christ. And that should be our one thing. God want us that one thing sa atong ginabuhi, ang pag-ila diha. It's not about our goal in life is to be more successful in business or in work or whatever. But our goal in life is pursuing Christ. Ang tumong sa atong ginabuhi, pagkamot, pag-ila sa atong Ginoong Hesus. That is the upward call. Even sa atong katulong nga punto, ingon diri, no? Nga our God calls us upward to Christ. Kinsa nagtawag? Ang Ginoo. Even ang premyo, ang atong price nga giandam sa Ginoo, even kana ang Ginoo pa nag-andam. Ana, wala lang ta giluwas sa Ginoo. Gitabangan pa tayo makalahutay aning kinabuya. Ug giandaman pa gyud ta sa umaabot nga premyo. Unsa premyo? Langit ba? No. Ang premyo is Christ himself. Dili ang langit. Gusto lang ka makatug langit, pwede ka ganahan ni Jesus Christ. Kay mahadlok kay impierno. Heaven is boring without Christ. We want heaven because Christ is there. We want Christ, not heaven. Si Kristo ang atong tumong. Nga in love pa ba? In love kay idol kay nako ni si Jesus Christ. Idol kay nako. Di ba kung idol na ito sa katawhan kita storya? Grabe kini basketball Jordan maayo ko pa pin. Oh, gabi. Kay balo kay ka Jordan number 23. Idol ba nato si Jesus Christ? Idol ba kay nato nga suito kita sa kaila kita niya, suod kita niya. Dali ra nato istorya kay kabalo kaila man ta. Kaila tang Jordan dali ra kay nato istorya. Pero wa pa kaila. Kinsa nang bagong beer karon bibi, walo kaila, di na ko istorya. Pero kay kaila ko ang Ginoong Hesus. Then declare, iistorya si Ginoong Hesus. Kaila man ka, and that is our intimacy. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God. It's God who called us. And the prize is Jesus. The goal is Jesus. That is our goal. That should be our goal. Nga one day, yung Pablo, di ba? For me to live is Christ. Wala ilahin na akong tumong ginabuhi. Si Kristo ra yun. For me to live is Christ. Kaya yung batana. Or for me to become successful. Ha? But for me to live is Christ. Ug ang kamatayon maghatag pag naayo. Di ba? Who wants to die now? Di ba? Mas bayo kay uban na itong Ginoong Hesus. Pero kung napay ka tuyang Ginoo, napata diri para pag ila. Pero kung mamatay ta, mas mayo. Naguna na ka. Imamat na nimong Ginoong Hesus. The goal is Christ. The goal is Christ. Di ba? Ingon pa sa 1 John 3:2 says, when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Grabe no? Madina na guna. I want, as much as I want to develop this attitude ba nga, Lord, it's only, di ba? Ingon pa sa one thing I seek, that I may dwell in the house of the Lord all this my life. Usara ang atong tumong. Si Kristo. Si Pablo. So, tanaw ni mo, nasa stress 1. Hindi man ta kalibutan, pero grabe ang kalipay. Because naasa diya ang Kristo. That is our finish line. That is the goal. That is the upward call of God. Paul presses forward because Christ is worth everything. Diba? I count everything as lost because of the surpassing worth of knowing Christ. Christ is the treasure. Christ is the reward. Christ is the joy. It is Christ who saved us. It is Christ who we can do all things through Christ. Ingon pa sa Filipos 4, we can do all things. Makalahutay ta is because Christ is with us. Yeah, I can do all things through Christ. Unsang gayon o asa ta ibutang sa Ginoo.
Kaning sitwasyon karon nga lisod, makalampos ta. Because it is Christ who give us strength. Diba? And it is also Christ that we see Him in the heaven. From the beginning, Christ, until end is Christ. That is a God-centered message. Christ is lifted up. God is glorified. Because ultimately, it is God's work. Walay ato. Ultimately, it is God's um, sovereignty. It's His plan. Ang ato lang, sa pagdagan nato, aming kinabuhi uban ang Ginoo. Ang finish line mo sa Kristo, dagan ta, pero at sa itong pagdagan, sigurado na ang premyo. Uban man Ginoo sa itong pagdagan. Dagan ta, pero kabalo, tadaog na ta. Dahil itong grabe ang palingkamot. Kabalo mo daog, bakit tadaog ta? Because at the finish line, God already prepared the price. Ubang mga rani, dagan ko, makabalo mo, kuha pa na ko ng premyo. Pero kita sigurado, kuha na itong premyo. Pagutana, karon danahan, matas premyo nga si Kristo. Karon talandan, are we really excited to be with God, to be with Christ? Kung mahimamat ka mo sa imong mga pangutana, sa imong una istorya. That's what one ba? Lord, nalala ba? Ma-embrace na itong love. Ingon pa ni Sir Bong, ang faith ug hope, hindi na makinahanglan sa langit. Ang gugma. Love is eternal. Dito sa langit, may mamat na to, mapati na itong puno na gugma. And that is the glorification stage. So, again, the point number 1, God releases us from the past. Second, God help us run or give us strength. And third, God prepared a prize for us. Remember, God is all about God, not us. It's not about Paul. Si Pablo nakabuhat siya na tungod kang Ginoo na kuban niya. Nakaingon si Pablo, I can do all things because of Christ. And sa ato karon, depend on Him. Trust on Him. And kita, dili na tayo ngayong balaka. Kung kabalo ta nga ang Ginoo mo'y nagsugod sa imong kinabuhi, ingon pa diri, He who began the good work, dili na ta angay makaranta. Kay balog yun na, kabalog yun ta kapuson sa Ginoo sa nagsugdan niya sa itong kinabuhi. Kung luwas na ta, yan angay blaka. Don't dwell on the pagkasala. No. May pasaylo, pero you overcomer na. You are already a son of God. Anak na ka. You have all the blessings in the heaven. Naghihati-bubo sa Ginoo semua. Makapadayon na ka pangalagad. Padayon ka. So you are good as new. New. At pangingon, ang sala, sama sa kaputi sa snow. Inana ang Ginoo nato. How great is our God. How great is our God. Amen? Akin itong Ginoo natin. Grabe ang Ginoo kamayo. Grabe ang Ginoo kamayo. So, Philippians 3:13-14 show us something glorious about our God. Our God does not leave His people trapped in the past. Our God moves His people forward toward Christ. Our God calls His people upward into eternal glory. So the Christian life is a race. But it's not a race of human strength, it's a race powered by the grace of God. Grasya rin sa Ginoong tanan. Our God releases us from the past, move us toward the future, call us toward Christ. And because of this, believers can press on. Not because we are strong, but because our God is faithful. And one day, the race will end, and every believer will stand before Christ. And in that moment, we will realize every step of the race was worth it. Just like Paul. Everything that happens, kayo ta worth it kaya. Yeah, worth it kani. Atong papangalagad, anan. Takos kayo na. Takong bili. Amen. So, ampo ta. Father God, Lord, thank you so much. Thank you for the sovereign work in our lives.
Lord, salamat Ginoo. Wa ngini mo pasagdi Ginoo. You called us up. Even in the Old Testament, there are a lot of people that He called to live, like Abraham, He called him to leave that place and to go this place. And for us, you also called us to leave our past life behind and to live now with you, experiencing your grace, your presence, your power, your love, your joy. Lord, grabe nga kamaayo ka nga Ginoo. Walay naa sa mo nga angay namo, nga angay minimo luwason. Apan Lord, you choose us. You love us. You died for us. You make us your son. Lord, dahigon ka Ginoo. Amo pagampo Ginoo, nga kanunay ka maguban, strengthen us. You are the one who strengthen us in our walk in this life. Kidaghan pagsulay. Apan Lord, karon nakabarog kami. Dili tungod kay kusgan mi. Tungod kay ikaw ang nagpaluyo sa Ginoo sa among mga kinabuhi. Makapadayon mi Ginoo, mapakyas man mi, pero matinud-anon ka. Padayon minimong waon, luwason, padayon minimong usbon, padayon kay kining pusiso pa ni. Apan Lord, nasayod kami. Kining tanan, padungnan sa pagka being like you and being with you to become more like you. That's the goal. To become more like you. So Lord, help us and to see your glory, to declare your glory, Lord, in this world, to declare your goodness to the people, Lord, to declare the gospel, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, dalaygon ka. We glorify you. We lift up your name. Walilain simbahon, Ginoo, ikaw ra. You are a God. You are a great God. You are King of kings and the Lord of lords. Dalaygon ka, Ginoo. Salamat. You are blessed with your word. Bless the people here tonight. In Jesus' name we pray. Amen.